Hello mga person! Magluluto nga tayo ngayon ng hotdog rings na kung saan mas malaki ang kikitain mo dito sa murang halagang puhunan. Ngayon nga ay hindi na muna pambenta ang gagawin natin. Tuturuan ko lamang kayo kung paano nga ang mga gagawin. Sa ngayon nga ay pagluluto ko lamang ng baon ni Ate Chelsea sa school. At ayan nga mga person, yung isang hotdog ay hinati ko sa gitna at hinati ko ulit sa gitna. Hanggang sa maging 4 na piraso na siya. Mas kikita ka kapag ang ginamit mong hotdog ay jumbo hotdog dahil mahati mo ito sa 12. As long as kaya mong hatiin yung hotdog ay hatiin at paramihin mo para mas marami kang kitain. Mas maganda kapag jumbo hotdog ang ginamit mo ay mas malaking hotdog ring ang magagawa mo. At dahil dyan, mas mabibenta mo siya sa presyong kaaya-aya. Bali, 4 na hotdogs nga pala yung ginamit ko dito ngayon. Cheese dog nga pala ito, kaya lang mas maganda kung gagamitin mo ay regular hotdog. At kung ikaw ang may nagnenegosyo, ang gamitin mong hotdog ay yung mumurahin lamang para mas malaki rin ang kitain mo. Kahit anong brand ng hotdog yan ay masarap pa rin yan dahil sa gagawin nating mixture at pang-breading dito. Katapos ko ngang mahati-hatiin yung hotdog ay itutusok natin ito dito sa toothpick ng paganyan. Paulit-ulit lamang ang gagawin nating step hanggang sa maubos na natin yung mga nahiwa nating hotdog. Madali lang yan mga person, be careful lang para hindi masira yung ating hotdog. Habang tinutusok ko nga ito sa toothpick ay naglalaglagan yung ibang cheese. Kaya naman kung ako sa inyo, ang gamitin nyo ay yung regular hotdog lang. Pero mas masarap talaga kapag may cheese. Depende na rin siguro sa panlasa nyo. Isipin nyo mga person, sa 4 na pirasong hotdog ay hinati-hati ko sa 4. Kaya naman itong ginamit nating hotdog ay 4 pieces, kaya makakagawa tayo ng 16 pieces na hotdog ring. Paniguradong mas marami ka talagang magagawa kapag jumbo hotdog yung ginamit mo. Kaya naman subukan mo na rin to. Naglagay lang ako sa isang bowl ng 1/4 cup ng harina, 1/4 cup ng cornstarch, 1 teaspoon ng crispy prime breading mix. Pwede namang hindi na tayo maglagay ng breading mix. At ayan nga mga person, hindi ko na nga na video, naglagay na nga rin pala ako ng isang itlog at tubig at asin at paminta. Konting asin at paminta lamang at tatansyahin mo lamang yung paglagay mo ng tubig hanggang sa makuha mo yung tamang lapot. Ihanda ko na nga rin sa isang bowl yung mga breadcrumbs dahil dito nga natin ididip ang ating hotdog rings. At ayan nga, pagkasawsaw ko lamang dito sa ating mixture, ay ididip ko siya dito sa ating breadcrumbs. At ayan nga mga person, paulit-ulit lang ang procedure hanggang sa matapos nga natin ito. At maya-maya lang ay ipiprito na nga natin to ng deep fry. At ayan nga, ang dami nating nagawa, diba? Tiyak na marami kang kikitain dito. Nagsalang na nga pala ako ng kawali at naglagay na ako ng mantika at inantay ko lang itong uminit bago ko isalang yung ating mga hotdog rings. Antabay lang sa pagpiprito at medium heat lamang dahil mabilis itong masunog at napakabilis rin naman talaga nitong maluto. At yan nga mga person, babalik ta rin natin agad pag nakita natin medyo naluluto na nga siya. Meron niyang nasirang isa, kaya naman madali ko lang naman ding maaayos yan kapag naluto na. Hinango ko na nga agad bago pa ito masunog at ayan niya mga person, nakakatuwa, nakagawa tayo ng hotdog rings. At ito na ang naging outcome ng ating ginawa for today's video. Sarap. Magugustuhan sa mga kids, no? Pwedeng pambenta. Sulit. Yummy. Sarap, grabe. Grabe, ang sarap talaga at ang crispy niya. Maaari mo rin pala itong tanggalin sa toothpick. Iikutin mo lang ng marahan ng toothpick at hilahin mo ito. At ayan niya mga person, mukha na siyang calamares. Ayan, napakasarap na to mga person. I-try nyo na rin pang negosyo, pang ulam, pang birthdayhan. Pwede rin to. Thank you for watching. Babu!